sinabi pa ni Congresswoman Luis ko, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pursuant dun sa mga bank accounts niya . So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Tapos po natin itong naganap na impeachment hearing or itong pagdinig dun sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, attorney, at siyempre naging issue yung hindi paglitaw o pagsipot, pagdalo ng Vice Presidente dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating Constitution o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa niyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol doon sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maituturing o maaring maituturing na culpable violation of the Constitution itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So, yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo. Siguro dapat ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila o di sige may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Kung walang ibang ebidensya na prenisinta. Kahit naman po sa anong klaseng proceeding na mayroong na ang finding ay dapat probable cause, kapag hindi dumating yung respondent, walang choice kung hindi gumawa na ng desisyon base dun sa ebidensyang kinaharap nila. Walang threats, walang may
may culpable violation of the Constitution. Walang ganon. Parang overreaching at saka overstepping ng mandato nila itong Committee on Justice. Opo, at maituturing din na isang legal strategy po ito ng depensa, yung hindi pagdalo ng Vice Presidente. Tama ho ba, Attorney? Ay, pwede rin naman po. Pero simple lang kasi para sa kanila ang pag-explain nila eh. Basta dahil hindi tama yung ginagawa ng Committee on Justice, hindi sila makikilahok. It's not even a strategy. Kasi nga, kung pupunta sila, edi parang winave ng Vice Presidente yung karapatan niyang questionin o yung hindi niya pagsang-ayon dun sa interpretasyon ng Committee on Justice sa kanilang sariling rules. Opo. At para bang ang dating, para bang kawalan o hindi matutuloy o hindi magpo-proceed itong impeachment dahil wala ang Vice Presidente? Parang ganun po, Attorney. Ano ba yung magiging epekto po noon? Takbo sa impeachment proceedings, yung hindi naman pagdalo nitong ng pangalawang Pangulo? Well, actually, interpretation uli yan ng Committee on Justice. Dahil nga, kung ganito lang, ang finding lang naman ay probable cause, magdesisyon sila base dun sa ebidensya na hawak na nila, na ipresenta na. Hindi naman nila pwedeng gamitin yung hindi pagdalo ng Vice Presidente para itigil lahat ng mga proceedings. Wala rin nakalagay na ganon. So, kahit sarili nilang rules, halimbawa, pag hindi sila nag-file ng answer yung respondent, considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi binaliwala nila yung mga assertions na dun sa final ni Vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, Attorney, itong si Congresswoman Luisto, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, Attorney, na humarap doon sa pagdinig. Yun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil mayroon kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa nga, may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luisto na ito they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luisto, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit
nagpapatawag sila ng documents. Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya . So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay ito na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee of Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin nga, for example, she betrayed public trust in this manner. O, kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So, ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So, dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang, pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice Presidente. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos, depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So, instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila. Tapos, nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya. Samantalang, wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee of Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon na due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat talaga, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, titignan, kikilatisin nila yung evidence na yun. So, kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So, mali pa rin.
Opo, bago ko ipasa kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency, in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense. An offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So, dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. So, again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the Constitution.